Magandang gabi mga boss. Sa video na to ay gagawa tayo ng budget meal solar setup. Budget meal kasi sa halagang 2,000 plus ay makakagawa ka na ng sarili mong solar setup. Sobrang dali lang nito gawin mga boss, kaya sigurado ako na kayang-kaya nyong sundan yung ating tutorial. Lalo na kung tatapusin nyo yung ating video. Okay, simulan na natin mga boss. Narito muna yung mga materyales na kakailanganin natin. Una ay itong lead acid battery na may capacity na 25 Ah. Sunod mga boss ay itong PWM na solar charge controller. Bali 10 ampere lang to mga boss kasi budget meal nga lang. Next mga boss ay itong inverter na modified sine wave. Bali 220 watts lang to. Pwede natin itong gamitin sa mga LED TV na 32 inches pababa, saka sa mga ilaw. Pero sa mga appliances na demotor kagaya ng electric fan, hindi siya recommended gamitin. Aandar naman siya pero maugong yung motor. Baka pag tumagal masira pa yung electric pan natin. Next mga boss ay itong silicone wire na 12 AWG ang size. Bali nilagyan ko na din pala ito ng terminal lugs para madali natin ma-connect na mamaya sa battery at para iwas lost contact na din. Syempre mga boss, kailangan din natin ng solar panel na kahit 30 watts pwede na. Okay mga boss, simulan na natin. Itong hawak ko na to ay isang solar charge controller. Ito ang nagko-control ang charge galing sa solar panel papunta sa battery. Mura lang to mga boss, pang budget meal setup lang talaga. Sa bandang ibaba ng SCC na to, may makikita kayong 6 na terminal block. Sa una at pangalawa, doon natin ilalagay yung wire ng solar panel. Positive sa pinakagilid sa gawing kaliwa. Negative naman sa pangalawa. Yung pangatlo at pang-apat na terminal mga boss ay para naman yan sa battery. Positive ng battery sa pangatlo, sa pang-apat naman ay para sa negative terminal ng battery. Yung sa pang-5 at pang-6 na terminal naman mga boss ay para yan sa 12 volts na load. Pwede tayo dyan maglagay ng 12 volts bulb. Sa mga ganitong klaseng SCC, ang una dapat ay kinakabit ay yung sa battery. Bali unahin ko munang ikabit yung wire dito sa SCC. Luwagan lang natin yung tornilyo mga boss. Tapos ipasok natin yung wire sa butas sa bandang ilalim ng SCC. Saka natin higpitan ng tornilyo. Higpitan natin mabuti mga boss para iwas loose contact. Next mga boss ay dito naman tayo sa negative ng battery. Parehas lang din ang ginawa natin sa positive ang gagawin natin sa negative. Higpitan lang din natin mabuti yung tornilyo. Mga boss, sa dulong bahagi ng video na to, ilalagay ko doon kung magkano ang bilang ko sa mga materyales na ginamit natin na to. Yung price noon pwedeng mas mataas ng konti ngayon kasi alam naman natin yung mga gamit sa solar ay nagtaasan lahat. Ngayon mga boss, ikakabit na natin yung wire sa battery. Unahin muna natin yung negative. Mga boss, yung wire na to, ito yung galing sa battery. Siya nga pala mga boss, pag ganitong kaliit na setup, okay lang kahit hindi na tayo maglagay ng circuit breaker. Pero kung sakaling gusto nyo maglagay, pwede naman. Pwede tayong maglagay kahit isa lang sa pagitan ng battery at inverter. 20 ampere na DC circuit breaker pwede na. Sa panel at battery, pwede din natin lagyan kahit 10 ampere lang. Pero kahit wala tayong ilagay, okay lang naman kasi sobrang liit lang naman ang setup na to. Ikabit na natin yung positive wire ng battery. Higpitan lang natin mabuti yung tornilyo mga boss kasi baka magkaroon ng loose contact. Huwag kasi maluwag, pwedeng uminit yung wire natin na yan. Ngayon mga boss, ikakabit naman natin yung wire ng solar panel. Luwagan lang natin yung tornilyo. Tapos ikabit na natin yung negative wire ng solar panel. Tapos positive naman.
Ayan mga boss, kung mapapansin nyo kahit nakakabit na yung ating solar panel, hindi pa din siya nagcha-charge. Bali, kapag charging siya, may lalabas na icon ng solar panel dyan. Tapos may blinking arrow na nakaturo sa battery. Pero ngayon, hindi siya nagcha-charge. Kasi mga boss, gabi ngayon habang nire-record ko ng video na to at walang araw kasi nga gabi ngayon. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mapapalabas yung araw na yun. Sa ngayon, subukan muna natin kung gagana tong inverter natin. Bali, iipit lang natin yung clip ng inverter sa negative at positive terminal ng battery. Ayan mga boss, umilaw na yung LED niya. Itong ganitong inverter mga boss ay walang switch at wala din siyang pan. Subukan natin mga boss kung gumagana. Bali, sa cellphone charger na lang muna natin susubukan. Ayan mga boss, nagcha-charge na yung ating cellphone. Ngayon mga boss, dito naman natin subukan i-charge sa USB port ng SCC. Ayan mga boss, charging din siya. Bali pag lead acid mga boss ang battery natin, iset natin sa B1. B2 naman pag lithium. At B3 pag LiPo4. Yung iba kahit wag nyo nang galawin, yan lang naman ang pinaka-importante dyan. Ngayon mga boss, susubukan naman natin kung gumagana yung load. Gaya nga na sabi ko kanina, ang load natin ay ilalagay natin sa pang-5 at pang-6 na terminal. Sa pang-5 doon natin ilalagay yung positive wire ng load. Tapos sa pang-6 naman yung negative. Yung ilaw pala na gagamitin ko na ito mga boss ay 12 volts na 20 watts. Kaya sobrang liwanag nito. Pindutin lang natin yung pangatlong button na to para mag-on yung ating load. Ayan mga boss, sobrang liwanag niya. At dahil sa sobrang liwanag niya, yung solar panel natin ay nakaka-detect ng sapat na liwanag para mag-charge. Kaya kung mapapansin nyo, lumabas na sa display ng ating SCC yung panel tapos may araw na nagbi-blink na nakaturo sa battery. Ibig sabihin, goods na tong DIY budget meal setup natin. Mga boss, kung sa araw natin gagamitin yung setup natin na to, wala tayong magiging problema kasi nagcha-charge yung ating battery. Pero paano naman sa gabi? Ilang oras tatagal? Ito mga boss, panoorin nyo. Ito naman ang presyo ng mga materyales na ginamit natin. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Kung umabot ka sa dulong bahagi ng video na to, comment mo naman sa ibaba para alam ko. Tapos kung di ka pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman at i-hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!